Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Tron or TRX kung saan ang sabi po rito ay 50% Fibonacci seems final support for crushing Tron. Will TRX reverse for a 27% surge? Yan. Sabi rito ay mukhang yung 50% na Fibonacci level ay mukhang ito raw yung magsisilbing pinakahuling suporta or mukhang ito yung makakapigil sa nararanasang pagbagsak ni Tron ngayon or TRX. At ang isang tanong dito ay kung mapipigilan nga ba ng final support na ito ay makakaranas kaya ng recovery or pagbangon itong si TRX at aabot ng 27% yan or makakaranas ng 27% na price surge. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay as the bear pressure gains momentum, Tron faces an imminent threat of a bearish breakdown. Ayan. Kapag sinabi po nating bear pressure ay yung mga sellers po yan. Marami pong mga sellers ang nagbebenta ng kanilang TRX. At dahil po sila ay nagbebenta ay yung nararanasang momentum po ng market ni Tron ay bumabagsak. At sabi rito ay itong si Tron ay meron siyang kinakaharap na isang matinding panganib. Yan. Dahil dito at posible po siyang bumagsak posible po siyang bumagsak sa isang napakababang presyo. Kaya yan po ang posibleng magiging resulta. Converging trend lines, contracts, volatility. Ayan, yung converging trend lines na ito ay ito po ay madalas na tumutukoy sa mga EMAs. Yan, mga moving averages. Yan, mga karaniwang indicators po yan. At malalaman po natin mamaya dito kasi meron po silang ibinahagi na chart dito. At sabi rito ay in the daily chart, the Tron price action reveals a triangle pattern is starting from early 2024. Ayan, sa daily chart time frame, ayan, ito po yan. Daily chart time frame po ito ni Tron. Ayan, ang trading pair na Tron USD. Ayan, daily chart time frame po ito at mula po ito sa datos ni Binance. At sabi rito ay meron pong nabuo rito na isang triangle pattern. At ito po yung dalawang linya na binubuo ng dalawang kulay blue na linya. Ayan po yan. Isa po itong masasabi kong ascending. Ayan, ascending triangle pattern po ito. At nabuo po ang triangle pattern na ito simula pa nung taong 2024. Yan, yung umpisa ng taong na ito, early 2024. Yan, kaya yan po ay noong mga January. Ayan, March po pala. Ayan, March ngayong taong ito, 2024. Kaya yan, ang haba ng kanyang upper portion. At yung lower portion niya naman ay nag-umpisang mabuo nitong mga buwan ng June. Kaya, ayan, nabuo yung triangle pattern natin dahil dyan. The negative cycle breaks under the 50-day EMA and forms 3 consecutive bearish candles. Kaya sabi rito ay nag-umpisa po lahat ang negative cycle or ang nararanasang pagbagsak ni Tron simula nung mabasag yung 50-day EMA dito sa chart natin. At yan po yung kulay orange. Yan, kulay orange na linya dito. Yan po yung 50-day moving average. At mapapansin po natin dito na itong previous bearish candlestick natin ay tumagos po at napunta rito sa ilalim yung kanyang kasalukuyang presyo. Yan. At maliban po dyan ay meron pong tatlo
na nabuong magkakasunod na bearish candlestick. Kaya ito po yan. Simula po nang bumangga siya dito sa upper portion ng triangle pattern, ay tatlong magkakasunod na bearish candlestick ang nabuo. Kaya ayan, yan po yung simula ng negative cycle na nararanasan ni Tron hanggang sa ngayon. The daily RSI line dips below the halfway line, reflecting a mammoth supply inflow. Kaya ayan, yung RSI naman po, yung RSI natin ay ito, yung nandito sa ibaba, lower panel. Ayan, at mapapansin po natin dito, ayan, na yung kanyang linya rito ay sabi rito ay nandito na siya sa halfway line. Ayan. Nandito po siya sa mga kalagitnaan. Ayan. Kaya nagpapakita po ito, nagsasabi po ito na marami po ang nagbebenta. Ayan, or malakas ang persa ng mga sellers. Furthermore, the 100-day and 200-day EMAs are the next in-line dynamic supports to prolong the bullish trend. Kaya yan. Sunod po sa 50-day moving average natin ay meron pong dalawa pang moving average dito. Ito po yung kulay green at saka kulay violet. Yung kulay green ay yan po yung 100-day moving average. Samantala yung kulay violet ay yan naman po yung 200-day na EMA. Nagsisilbi po itong mga support line ngayon. At sabi rito ay habang nandito yung nasa ibabaw yung market price ni Tron, ayan, sa dalawang EMAs na ito, ay malamang ay ito yung pipigil sa pagbagsak ni Tron at ito yung magsisilbing dahilan para ituloy ni Tron ang kanyang bullish trend. Ayan, network growth for Tron continues. Ayan, ito po yung maganda na development dito kay Tron sapagkat yung kanyang network ay patuloy lamang po na lumalago. Tron's TVL has increased by 13.12% from the low of $7.195 billion to the current value of $8.139 billion. Ranking second only to Ethereum, Tron dominates 8.43% of the total value locked by all chains. Kaya yan, ang tindi po pala ng network nitong si Tron. Ayan, lumago po yung kanyang TVL ng 13.12% mula po sa halagang $7.195 billion ay ngayon ay umaabot na po siya ng $8.139 billion. Ayan. Pagdating naman po sa ranking ay second po siya kay Ethereum at talo po niya ang higit 8.43% na ibang mga TVL ng ibang mga chains. Kaya ganyan po katindi itong si Tron. Kaya meron po talagang solid na foundation itong si Tron. Kaya yan po ang dahilan kung bakit kasama si Tron sa aking portfolio. Ayan, will Tron fight back for a breakout run? Ayan. Si Tron nga ba ay lalaban para makaranas ng isang breakout? Yan, isang breakout po ito kung saan ay siya ay makaka-recover or makakabangon para umangat. Sabi rito ay as per the Fibonacci levels, the 50% Fib level at 0.12617 coinciding with the 100-day EMA is a crucial support area. Hence, the confluence of multiple support levels is a high potential area to buy. Ayan. Sabi rito ay yung 50% na Fibonacci level kung saan ay nasa presyong 0.12617 ay ito ra po ay tumapat sa 100-day na EMA kung saan isa rin pong nagsisilbing mahalagang support area. Kaya ayan, i-check po natin yung 50% na Fibonacci level natin ay ito, 0.5. Ayan. At ito po ay tumapat nga sa 100-day moving average natin or yan, ito yung kulay green. Kaya ito raw po yung magandang magandang mag-take entry rito or bumili rito. Buying area po ito. Ayan.
yung 0.5 or 50% na Fibonacci level. Kaya high potential area to buy. Kaya yan, dito magandang bumili. A bullish reversal from the support trend line igniting a bull cycle will increase the breakout rally chances. In addition, the overhead trend line breakout could result in a price jump to the 1.618 Fibonacci level at 0.1641 at 27% growth. Kaya yan, sabi rito ay kung magkakaroon po ng rejection dito itong si Solana, itong si Tron po pala. Bakit napunta tayo kay Solana? Kung bumagsak po siya at nagawa pong pigilan ng 0.5 or 50% na Fibonacci level natin dito at maging yung 100-day EMA, yung pagbagsak nitong si Tron at tumalbog po siya rito. Ayan, kung tumalbog po siya rito at nag-rebound, ayan, ay aangat po siya. Ayan, aangat po siya at sa pagkakataon na ito ay mas mataas daw yung posibilidad na mababasag ni Tron yung upper portion ng triangle pattern natin dito. At kung sakaling nabasag daw po ito, ay ayon po dito ay may posibilidad po na ang magre-resulta daw ito sa pag-angat sa presyo ni Tron at aabot sa 1.618 Fibonacci level. Ayan, saan ay ito po. Yan, kaya pag mababasag po yung upper portion ng triangle pattern natin dito ay posibleng aangat siya hanggang dito sa 1.618 na Fibonacci level. At yan po ay nasa presyong 0.16419. Kaya yan po ay kung sakaling nakapasok po tayo rito or nakabili po tayo rito sa 50% or 0.5 ng Fibonacci level at umangat po siya sa 1.618 na Fibonacci level, yan po ay may katumbas na 27% na gain. Kaya ayan, kaya bantayan po natin. Sa madaling salita ay yung binabantayan po natin dito kay Tron ay yung kanyang magiging reaction dito sa lower portion ng kanyang triangle pattern, particular po dito sa 0.5 na Fibonacci level at saka ang 100-day na moving average. Pero pag tumagos po siya rito, ayan, at nabasag yung mga support line na ito, ay invalidated po yung prediction na nakasaad dito. Ayan, may invalidate po siya. Pero kung pag tumalbog po siya at nabasag yung upper portion, ay yan po, posible daw pong umangat hanggang dito sa 0.16419. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.